Bawat pagsalubong ng bagong taon, isa ang tahimik na hiling ng maraming Pilipino. Masaganang buhay, tuloy-tuloy na kita, at swerte sa pera. Pero tanong, swerte lang ba talaga ang sagot? O may mga simpleng diskarte tayong pwedeng gawin para buksan ang oportunidad ng yaman? Sa video na ito, ibabahagi natin ang mga pampaswerte sa New Year, mga paniniwala, diskarte, at tamang mindset na tinatawag ng marami bilang money magnet for New Year. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga ka-edocs, at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na, hindi ito pamahiin lang. Ito ay kombinasyon ng tradisyon, disiplina, at tamang pag-iisip sa pera. Kung handa kang gawing mas makabuluhan ang darating na taon, panuorin mo hanggang dulo ang video na ito. Bago pumasok ang bagong swerte, kailangang umalis muna ang lumang bara. Kaya isa sa pinakamahalagang pampaswerte sa New Year ay paglilinis. Hindi lang bahay ang nililinis, kundi pati lumang gamit, sirang appliances, lumang damit at lalo na utang at galit sa puso. Sabi nga ng matatanda, hindi papasok ang bagong biyaya kung puno pa ng luma ang iyong espasyo. Kaya bago mag-December 31, maglikpit, magtapon ng hindi na ginagamit, ayusin ang wallet, linisin ang mesa kung saan ka nagtatrabaho o nagnenegosyo. Sa simpleng gawain ito, inaanyayahan mong pumasok ang bagong oportunidad sa buhay mo. Ang wallet ay hindi lang lalagyan ng pera. Ito ay symbol ng respeto mo sa salapi. Kung gusot, punit o magulo ang wallet mo, ganun din ang daloy ng pera sa buhay mo. Kaya bilang pampaswerte, gumamit ng malinis at maayos na wallet. Huwag ihalo ang resibo at basura sa pera. Ilagay ng maayos ang bills. Huwag hayaang walang laman sa New Year. Kahit barya man lang, importante na may pera kang dala pagsapit ng Enero 1. Dahil ang mensahe nito ay malinaw, may pera akong hinahawakan at mas darami pa ito. Bilog na prutas, simbolo ng walang putol na yaman. Isa sa pinakapopular na pampaswerte tuwing bagong taon ay ang bilog na prutas. Ang bilog ay simbolo ng buo, tuloy-tuloy, walang katapusan. Kaya ayon sa tradisyon, ubas, dalandan, mansanas, pakwan. Mas maganda kung 12 klase, simbolo ng 12 buwan ng kasaganaan. Habang kumakain ka ng bilog na prutas, huwag lang ngumanga, magpasalamat. Sabihin sa isip, salamat sa darating na biyaya sa bawat buwan ng taong ito. Barya at tunog ng kasaganaan. May kasabihang, kung ano ang una mong marinig sa New Year, yun ang susunod sa buong taon. Kaya maraming gumagawa ng pag-iingay, paghawak ng barya, pagpalakpak, paputok. Hindi para sa ingay lang, kundi simbolo ng pagising sa swerte at oportunidad. Pwede mong gawin, maglagay ng barya sa bulsa, maghawak ng coins habang countdown, kalugin ang coin jar. Habang ginagawa ito, isipin, ito ang tunog ng paparating na pera sa buhay ko. Hindi sapat ang swerte kung wala kang direksyon. Kaya isang makapangyarihang money magnet practice ay ang pagsusulat ng intensyon. Bago mag-New Year, isulat sa papel. Magkano ang target mong ipon, anong negosyo o trabaho ang gusto mo, paano mo gustong gumaan ang buhay mo. Hindi wish list lang kundi commitment sa sarili. Pagkatapos, itabi ito sa wallet, planner o drawer. Dahil kapag malinaw ang isip, mas madaling dumating ang pera. Palitan ng mindset, totoong money magnet. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Walang pampaswerte na gagana kung takot ka sa pera, galit ka sa mayaman, naniniwala kang hindi para sa akin ang yumaman. Ang tunay na money magnet ay isip. Simulan mong sabihin, karapat-dapat akong umasenso, kaya akong matuto kumita. Ang pera ay kasangkapan, hindi kaaway. Kapag binago mo ang paniniwala mo, susunod ang kilos, diskarte at oportunidad. Tandaan mo ito, ang pampaswerte ay simula lang. Ang tunay na yaman ay nagmumula sa sipag, tamang desisyon, disiplina at pananampalataya sa sarili. Gawin mong inspirasyon ang bagong taon, hindi lang para humiling, kundi para kumilos. Mga ka-edocs, habang papalapit ang bagong taon, marami ang abala, may naglilinis ng bahay, may naglalagay ng bilog na prutas sa mesa, may nag-aayos ng wallet, may naghahanda ng barya, umaasang dadami ang pera sa darating na taon. At sa puntong ito, gusto kong maging malinaw. Bilang isang Kristiyano, hindi ako naniniwala sa swerte, pero naniniwala ako sa Diyos na nagkakaloob. Hindi ako naniniwala na ang prutas, barya o ingay ang pinanggagalingan ng kasaganaan.
Pero naniniwala ako sa Diyos na may kakayahang magbukas ng pinto na hindi kayang buksan ng tao. Sabi sa Kawikaan 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ang nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng kapighatian. Kung gayon, bakit pa tayo naglilinis, nag-aayos at naghahanda? Dahil ang mga gawaing ito, kapag inilagay sa tamang konteksto ng pananampalataya, ay hindi pamahiin, kundi paghahanda ng puso at isipan para sa biyaya ng Diyos. Kapag nililinis natin ang ating bahay bago magbagong taon, hindi natin sinasabi na ang kalat ang humahadlang sa biyaya. Ang sinasabi natin ay ito, Panginoon, inaayos ko ang espasyong ipinagkatiwala mo sa akin. Sapagkat sabi sa Lucas 6:10, ang tapat sa maliit ay tapat din sa malaki. Ang pag-aayos ng wallet ay hindi pagsamba sa pera. Ito ay paggalang sa biyayang ipinagkatiwala ng Diyos. Dahil ang pera ay hindi Diyos, ito ay kasangkapan. At kapag ginamit natin ito ng may disiplina, pinapakita natin kaya tayong pagkatiwalaan ng Diyos ng mas marami pa. Kapag kumakain tayo ng bilog na prutas, hindi natin sinasamba ang simbolo. Sa halip, ito ay paalala na ang Diyos ay Diyos ng kabuuan, ng kasapatan, ng tuloy-tuloy na biyaya. Sabi sa Santiago 1:17, ang bawat mabuti at sakdal na kaloob ay nagmumula sa Diyos. Ang prutas ay paalala lamang, ang pinanggagalingan ay ang Panginoon. At kapag may barya tayo sa bulsa pagsapit ng Enero 1, hindi ito paniniwalang dadami ang pera dahil sa tunog. Ito ay deklarasyon ng pananampalataya. Panginoon, salamat sa ibinibigay mo, kaunti man o marami. Dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa dami, kundi sa pasasalamat at pagtitiwala. Pero ang pinakamahalagang money magnet na dapat nating dalhin sa bagong taon ay hindi nasa mesa, wala sa wallet, at hindi rin nasa ritual. Ito ay nasa puso at isip na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Mateo 6:33, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Hindi sinabing habulin ang pera. Ang sabi, unahin ang Diyos. Kapag ang Diyos ang sentro, ang pera ay nagiging bunga, hindi layunin. Kaya sa bagong taon, ang tunay na panalangin ko ay hindi lang, Panginoon, bigyan mo ako ng pera, kundi ito, Panginoon, hubugin mo ako para maging karapat-dapat sa biyaya mo. Turuan mo akong maging tapat, masipag at mapagkakatiwalaan. Gawin mo akong daluyan ng pagpapala, hindi alipin ng salapi. Dahil ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa kapayapaan ng pusong may Diyos. Sa pagtatapos ng taon at sa pagsisimula ng bago, dala ko ang paninindigang ito. Hindi ako aasa sa swerte, hindi ako sasamba sa pera. Aasa ako sa Diyos na nagbibigay ng lakas, karunungan, at pagkakataon. At kung dumating man ang kasaganaan, alam kong hindi ito dahil sa ritual, kundi dahil sa grasya ng Diyos. Sa bagong taon, hindi ko hinahanap ang swerte, hinahanap ko ang Diyos. Dahil kapag nasa Kanya ako, ang lahat ng kailangan ko ay susunod. Kung may natutunan ka sa video na ito, I-like, I-share, at I-subscribe ang channel at i-comment mo. Sinasalubong ko ang New Year na may kasaganahan. Dahil ang swerte, mas mabilis dumating sa taong handang tumanggap. At ito ang EdOx DC, na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan, dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.